Mga dapat mong malaman tungkol sa Universal Healthcare o UHC. Ano ang Universal Healthcare o UHC Law? Ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law ay isang batas para sa malawakang reforma sa sektor ng kalusugan na naglalayong bigyan ng lahat ng Pilipino ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ng walang pangamba sa gastusin. Sino ang kabilang sa Universal Healthcare? Sa ilalim ng UHC, ang lahat ng Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth at makatatanggap ng mga benepisyo nito. Sino ang mga miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng UHC? Ang lahat ng Pilipino ay mapapabilang sa mga sumusunod na kategorya ng membership: direct contributors at indirect contributors. Sino-sino ang direct contributors? Ang direct contributors ay ang mga may kakayahang magbayad ng PhilHealth contribution tulad ng mga sumusunod: mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor, self-earning individuals, professional practitioners, land-based overseas Filipino workers, mga Filipino na naninirahan sa ibang bansa, mga Filipino na may dual citizenship, lifetime members alinsunod sa RA 10606, lahat ng Filipino na may edad 21 pataas na may kakayahan na magbayad ng kontribusyon. Ang mga lifetime members naman, kahit na tinuturing na direct contributor, ay hindi na kinakailangan magbayad ng kontribusyon dahil pagbabasehan ang kanilang hinulog nung sila ay empleyado pa. Sino-sino naman ang indirect contributors? Ang lahat ng hindi kabilang sa direct contributors ay mapapabilang sa mga indirect contributors. Ang pamahalaan ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contribution. Sila naman ay ang mga sumusunod: mga kabilang sa listahan ng DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino, Program or Modified Conditional Cash, Transfer o 4Ps o MCCT beneficiaries, senior citizens alinsunod sa RA 10645, persons with disabilities alinsunod sa RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons as amended. Lahat ng Filipino na may edad 21 pataas na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon. Sangguniang kabataan officials alinsunod sa RA 10742, mga nairehistro sa Point of Service o POS, mga dating sponsored members ng mga lokal na pamahalaan, at lahat ng wala pa sa database ng PhilHealth na walang kakayahang magbayad ng premium. Makakagamit ba kaagad ng benepisyo o immediate eligibility kahit hindi nakapagbayad o may kulang sa kontribusyon? Tinitiyak ng Universal Healthcare Law na lahat ng Filipino ay agarang makakagamit ng mga benepisyo pangkalusugan o may immediate eligibility to healthcare benefits, at ang kakulangan ng kontribusyon ay hindi dapat maging hadlang dito. Subalit, tandaan, ang kakulangan sa kontribusyon ng miyembro ay dapat pa ring bayaran na may interes o compounded monthly dahil ito ay ating responsibilidad bilang PhilHealth member. Kinakailangan pa bang magparehistro bilang miyembro ng PhilHealth upang magamit ang benepisyo? Ang mga kasalukuyang nakarehistrong miyembro ay hindi na kailangan magparehistro muli. Mag-update na lamang ng record sa alinmang PhilHealth office kung kinakailangan. Samantala, pinapayuhan ang mga hindi pa rehistrado na magparehistro upang mabigyan ng sariling PhilHealth Identification Number. Dahil otomatiko na ang membership ng lahat ng Filipino sa PhilHealth, pwede bang hindi na magbayad ng kontribusyon? Kailangan ng kontribusyon ng lahat ng miyembro para mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program. Ito ay responsibilidad ng lahat upang lalo pang mapagbuti at mapalawak ang mga benepisyo. Kinakailangan pa ba ng dokumento para makagamit ng benepisyo? Hindi na kailangan ng anumang dokumento. Isinasaad din sa batas na hindi na kinakailangang ipakita ang PhilHealth ID upang magamit ang mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth. Ngunit kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan. Maliban sa principal member, sino-sino pa ang maaaring makinabang sa programa ng PhilHealth? Otomatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong miyembro. Makikinabang din ang mga dependents tulad ng mga sumusunod: legal na asawa na hindi miyembro, mga anak na hindi pa kasal at walang trabaho na 20 taon pababa, kabilang ang legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted at stepchildren,
Foster children alinsunod sa RA 10165. Mga magulang na 60 taong gulang pataas na hindi miyembro. Hangarin ng universal healthcare na magbigay ng nararapat na benepisyo pangkalusugan upang maging malusog ang bawat Pilipino. Magtulungan at magdamayan tayo para sa kalusugan ng lahat.